Alam nyo ba na mayroong pipe na sumasalo at nagtatransport ng na-flush nating tae o pupo sa ating mga toilet bowl? Ito ay ang sewer line. Sa buildings, tinatawag natin itong soil pipe o sanitary drainage pipes, pero sa malalaking sewerage infrastructures, ang general terms natin sa mga pipes na to ay sewer, sanitary sewer or sewer lines. Ang sewer line ang nagtatransport ng wastewater or ng maduming tubig from direct sources gaya ng buildings. Pati na din ang mga indirect sources gaya ng infiltration ng water sa pipes, cracks sa mga manholes, at mga improper connection from storm drainage lines at iba pa. Nagfo-flow ang maruming tubig sa isang sewer line by means of gravity flow. Ang mga pipes ay nakalatag to a certain slope para dumaloy ang tubig at dapat nakakapasok ang hangin sa linya. Kasi kung hindi, ay hindi magfo-flow ang tubig by gravity. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagawa natin yung gravity flow. At may mga certain conditions na dapat pressurize ang sewer line. At ang tawag natin dito ay force main o minsan sewerizing main. Ang isang sewer line ay magkakaiba-iba. Una, depende sa pipe material. Kung ito ba ay gawa sa plastic, sa metal, sa reinforced concrete at iba pa. Pangalawa ay nakadepende din sa pipe size. Ang size ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang flow rate ng wastewater na dadaan dito. Madalas din nating marinig ang term na invert level o invert elevation pag sewer line ang pinag-uusapan. Ang invert ay yung ilalim na part ng sewer. Ito yung madalas nating reference pagdating sa level o elevation ng sewer lines. At kung gusto mo ng content regarding hydraulics at sanitary engineering, please subscribe or follow my channel. Bye-bye!